Oh, ano nga ba itong restback ng ating pangalawang pangulo na dahilan kung bakit nanginginig na yata ang sumbong ng mga kalaban? Sabi nga ng ating Vice President, I think that was years ago, no? They didn't see an enemy like her. Okay? Kasi she has nothing to lose, mga kababayan, hindi ba? Although may pinoprotektahan naman siyang mga anak at may at kabiyak, and of course ang kanya ring mga magulang at kapatid, ang kanilang pamilya, pero kung walang ginagawang masama ang pangalawang pangulo, kung wala siyang 'di ba, illegal and krimen na ginagawa, ay mahihirapan ang mga kalaban na mag-imbento ng paninirang puri laban sa kanya. Kaya lang mga ate at kuya, kung naaalala nyo, si Tatay Digong ay naipakulong sa ICC base na rin sa mga ginagamit na ebidensya ngayon laban sa kanya na puro fabricated. Katulad na lang ng mga Bikoy series, 'di ba? Alala nyo si Bikoy, yung pinalabas, I think si Trililing ang may pakana niyan, at kasabwat ang Simbahang Katolika, right? Yung imbento na, si Picoy ba yun? Yung may mga Davao Death Squad thingy-thingy, and of course bukang bibigyan ni Dilima. So hindi pumapayag ang pangalawang pangulo na eventually magagamit sa kanya itong mga paninirang puri para siya rin ay mapakulong, hindi lang sa Pilipinas at hindi lang para ma-impeach, kundi ang ultimate goal po ng mga demonyong mga nasa posisyon at power na mga sindikato, ipakulong din ng ating pangalawang pangulo sa The Hague. Galing na mismo yan kay VP Sara, na nakita niya ang listahan ng mga ipakukulong sa ICC. Number 1 si Tatay Digong syempre, followed by Bongo and Bato de la Rosa. Who else? Si Albayalde po yata, Oscar Albayalde ng PNP. Si Vitaliano Aguirre kasama rin po. There's another, who else? May isa pa dun eh. Pero syempre kasama rin ang pangalan ni VP Sara na nasa kahuli-hulihang listahan daw ng mga balak ipakulong sa ICC. But pwede pong mag-skip sa listahan na yon ang mga demonyong ito, no? Ang mga nagsabwatan na ngiwi government, makakaliwa, and mga pinklawan, baka isunod na agad si VP Sara, kaya po minamadali ang kanyang impeachment sa ngayon. So ngayong araw po nagsampa ng kaukulang kaso si VP Sara sa certain Ramil Madriaga. I think ito yung assassin, mga kababayan, yung inutusan para gumurgur kay VP Sara. Ito rin yung kinasuhan ni Spokes Harry Roque ng kidnapping yata, no? Kaya naman nakakulong, pero baka mabigyan niya ng pardon, mga kababayan. Huwag niyong kalilimutan, isa sa power ng Iwi ay ang pardoning power. Isa yan sa kapangyarihan ng mga pangulo, no? Hindi lang yung power of eminent domain, na kung saan pwedeng kunin ng Estado ang ating mga lupa kung sakaling patatayuan or madadaanan ng mga kalsada at infrastructure. And aside from the power of eminent domain ng Iwi, ay ang pardoning power din. Ano, pwede siya magpalaya ng kahit sino pang kriminal na napakalala ng kasalanan, kahit na ang parusa na niyan bitay kung meron man, o kaya naman habang buhay ng pagkakabilanggo, which is the ultimate punishment sa Pilipinas, ay pwede niya talagang palayain ang kahit sinong, 'di ba? Demonyong nakakulong. And si Ramil Madriaga, mukhang kailangang palabasin yan para hindi lang siraan si VP Sara kung meron siyang tawag dyan, team or grupo na manggugurgur, ay bukod sa 'di ba, pagpapakulong kay VP Sara, ay baka utusan din niya ang kanyang team para gurgurin ang pangalawang pangulo. So napaka-risky po ng isang Ramil Madriaga na yan. Kaya naman sinampahan ng ating Vice President ng kaukulang kaso. Ito po ay perjury, or ibig sabihin pagsisinungaling, no, sa korte, kahit na ikaw ay nanumpa na magsasabi ng totoo. So ayan po, pumunta sa Taguig si VP Sara, right? Bakit kaya sa Taguig? Eh, hindi naman sa Taguig nakatira ang Vice President or nangungupahan. We don't know. Pero yan po, pumunta siya sa Taguig para magsampa ng kaukulang kaso. And of course, itong Ramil Madriaga, kung binaback-upan man ito ni Trillanes at ni Dilima, ultimately ang tatamaan itong pagsasampa ng kaso ni VP Sara, at kung sakaling ma-pressure yung Ramil Madriaga na umamin kung sino ang nag-uutos sa kanya, ang dalawang ito ang masasagasaan. Ngayon, kung magde-deny to death yung dalawa, sino baga ang kapartner nitong dalawa, or sino ang nagpa-finance, baka umabot ito kay Ngiwi, kay Bola-Bola Ngiwi and sa kanyang asawang Butod. Diba? So basahin natin ang pahayag ng Vice President, mga kababayan. Ayan nga po, nanunumpa ang ating Vice President doon sa City Hall, Office of the City, whatever.
mayor ng Taguig. Mga kababayan, nakita na natin kung paano umasa or naging dependent ang kaso sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga binili o gawa-gawang salaysay ng mga testigo ni Anton. Pinangalanan pala talaga si Trilili. Kung ikaw, Trililing, ay tinolerate ni Tatay Digong noon or pinabayaan lang sa lahat ng paninirang puri mo, well, si VP Sara, ibang tao yan. Sabi nga po, mas matindi na kalaban si VP Sara. Sabi nga ni Tatay Digong, tagam ka mo sa babae nga ina, sa badge nga ina. Tama ba? Mag-ingat kayo sa babaeng yan. Iba yan, sabi ni Pangulong Duterte. He is warning the enemies of, 'di ba, of VP Sara nung si Tatay Digong ay I think nasa pwesto pa. And of course, nandun din naman yung admiration ng Pangulo sa kanyang anak dahil iba raw yun nagkukwento si Tatay Digong, ewan ko kung familiar kayo. Pumupunta raw yata si VP Sara sa Office of the Mayor nung si Tatay Digong pa ang mayor ng Davao City at nakapamewang, something like that. And binubungangaan niya yung kanyang tatay. Akin ang sustento namin, hiwalay nga si Ma'am Elizabeth Zimmerman at si PRRD. So sa akin ang sustento namin, hindi ako aalis dito pag wala kang binigay, ganun. Tinatakot ni VP Sara ang tatay niya. Kaya walang choice noon si PRRD kundi mangutang para may ibigay kay VP Sara. Iniwalayan mo na nga yung nanay namin, tapos wala pa kaming sustento, nagsisipag-aral kami. Takot naman si Tatay Digong sa kanyang anak, hindi ba? Pero nandun din syempre yung pagmamahal. Anong sabi din tulad ni na Arturo Las Cañas at Edgar Macho Bacho. Sabi nila, Macho Bacho. Okay na ngayon mo, dili susuntukin ang iyong ngoso, sabi ng aking friendship. Kasi nuknukan ka ng arte kung magsalita, dinaig mo pa ang friendship face sa Maui. Edgar Macho Bacho. Tumatalsik na yata ang laway ni Dilima pag pinopronounce ang pangalan ni Macho Bacho. Alibadbaran ako mga kababayan. Every time na si Dilima ay nagsasalita, maybe she's trying to become the Miriam Defensor Santiago, right? Right? She wants to follow the footsteps of Senator Miriam Defensor Santiago. Well, you're nothing but a second rate, trying hard. Wala kang tubig mga. You're nothing but a second rate, trying hard. Kami agad! Bush! You have frailties of a woman. Bush! Model ka ng saba ng banana cue at kung ani ka na, bush! Sabuyan ng tubig ang Macho Bacho. Nakita ko yung si Dilima sa personal, para namang crush niya si Alam mo Dilima, parang feeling ko may pagkahitad, marami ka talagang frailties of a woman. Kasi kasama nga namin yan, di ba si Antonio Trelling, si Dilima, nung in-invite si PRRD ng Quadcom, nabot kami ng hating gabi. Kasama ko doon ng EDSA Friday Group. Shoutout EDSA Friday Group. I think, kung makatingin kay Tatay, galit na galit kay PRRD kasi nakulong nga siya, di ba? Pero mo, 7 years yatang nakulong si Dilima, right? Hindi nakaupo ang senator, pero sumusweldo. Tapos katabi niya yung nagpakulong. Katabing-katabi si PRRD dun sa hearing sa lower house, mga kababayan, sa Kamara. Tapos parang kinikilig naman siya kay Tatay. Sabi ko nga sa inyo, iba yung arrive ni PRRD, no? Kahit may edad na yan, kahit di naman sobrang pogi, pero matikas tingnan si Tatay. Alam mo yun, familiar face and most admired leader. So, yeah. Tapos maayos pa mag-BS si PRRD kahit may tungkod yan. Si Dilima parang crush niya si Tatay Digong. Tapos yung inaba ni Tatay Digong ng mikropono si Trilling, sabi ni Dilima, pabebe si Dilima. Alam mo, nakakaalibad-bad yung arte ng mga kongresista doon nung araw na yun. Lahat ng mga demonyo doon sa lower house, nakakaalibad-bad. Ay sabi, nakakatakot naman, mapanakit si Digong. Otot, kalayo-layo. Ambalang naman ni Tatay Digong yun na mikropono, kala mo naman, kung ako ngayon kay PRRD, no, kung may bang-bang lang tayo, no, bang-bang, di ba? Hindi pwede. Alam niyo, minsan talaga iba yung takbo ng isip ko, mga nag-iba yung imagination ko. Nasabi ko, teka, well, sinabi rin niya ni PRRD noon, naalala niyo, nag-SONA siya. Sabi niya, kung magkakaroon man ng big one, I think SONA niya yun no? Kung magkakaroon man ng big one, lumindol ng matindi, ganun, something, no? Dapat dito talaga ang epicenter ng lindol sa Kamara ng mga kababayan. Di ba, kapag nabiyakan lupa at lamunin ng lupa ang lahat ng mga kongresista kasama si Tatay Digong ng SONA niya, kaya sodang magsakripisyo ng buhay, basta patay ang lahat ng mga buhaya, aahon daw ang Pilipinas.
Nung nandun naman ako sa lower house mga kababayan, tinitingnan ko lahat, kitang-kita ko yung pagmumukha doon ni Franz Castro ng teachers party list, yung di umano'y makakaliwa. Pati si Raul Manuel na grabe ang irap sa akin, taas-taas ng irap, ang taas-taas no si si Raul Manuel, nakasalubong ko sa sa hallway, oh. Sabi ni Raul Manuel, okay, mukha kang babae, pero parang minamalit niya yung aking pagiging akla. Akla naman yan si Raul Manuel, di ba? Yung mukhang bulate kung sumayaw na inasinan. Right? Makakaliwa rin yun, di ba? Parang I mean, yeah, right? Makabayan Black yun eh. O si Raul Manuel, si Raul, yun, hirap-hirap yun ng malala sa akin mga kababayan. Grabe ang hirap sa akin, isnab-isnab. Sabi niya, mukha kang ang girl, wala ka namang datong, parang ganun. Kasi kongresista sila, marami silang datong, di ba? Pira-pira ang labanan, sabi nga. Sabi, tapos tumatakbo sa isip ko, sabi ko, kung may bangbang lang ako dito, bebeng ko na tong lahat ng mga demonyo dito, nagsama-sama ang mga demonyo. Ratatat mong lahat, no? Kasi hoda, ubos. Andun lahat ng karamihan sa mga sa mga salot ng bayan, nandun nung hearing na dumating si PRRD at saka si VP Sara, di ba nandun din si VP Sara? Sarap bambangin ng mga ite. Pasensya na nakakakita ka ng demonyo, parang gusto mo na talagang sabuyan ng holy water. Yung laman lang naman ng pang-bang-bang ko, hindi baril, kundi lang, holy water. Di ba meron namang water gun? Kahit water gun na, holy water lang naman, baka umusok yung mga noon nila kapag tinamaan ng holy water, hindi ba? Anyway, kung noon pa lamang ay kinuwestiyon at kinasuhan ang mga kasinungalingang ito, hindi sana nagamit sa ICC ang mga ito laban sa dating Pangulo. So in a way, sinisisi ni VP Sara na pinabayaan ni PRRD or tinotolerate lang yung mga paninira. Kasi nga, nung panahon ni Tatay Digong, there's freedom, right? Ginagarantiyan ng Constitution right? Na yung freedom natin of expression, freedom of speech, freedom of the press, 'di ba? Nasa Bill of Rights 'yan, Article 3 ng ating saligang batas. So, malaya ang lahat, malaya ang karamihan na mag-rally, ganyan. Pero kay Ngiwi, kakabahan kang talaga kasi padadalhan ka ng sandamakmak na pulis. Katulad nung nag-EDSA kami, hindi ba? Bata-batal yung pulis sa pinadala, ilang piraso lang naman kami. Hanggang sa dumami na kami and bobombahin na kami ng water cannon ng BFP or Bureau of Fire Protection ng mga bombero. Nakita rin natin na tila inuulit na naman sa House of Representatives ang parehong taktika. Kasi nga, effective kay Tatay Digong So ginagawa ngayon din kay VP, no? Kaya lang, ibang tao si Vice President Sara Duterte, papalag ito, hindi ito syunga-syunga or... Anyway, hindi naman syunga si Tatay Digong, I'm not saying that. But nung si PRD kasi nakaupo, syempre presidente yun, maraming inaatupag, wala na siyang oras para intindihin pa ang mga sumisira sa kanya, hindi ba? Si VP Sara reserba lang, no? May oras pumalag. Kaso ang abutin nyo. Sa pamamagitan ng kanilang tinatawag na testigo na si Ramil Madriaga. Si Madriaga ay isang akusado sa kasong kidnapping at nagpanggap na campaign supporter ni VP Sara. At mula roon ay biglang lumitaw bilang testigo kuno sa impeachment laban sa akin. So ang alam ko, binibisita ni De Lima yung si Ramil Madriaga sa kulungan. So was it Ramil Madriaga yung palalayain ni Trililing or was it De Lima kaya nakalaya yan? Para lang umusad ang kaso ni Tatay Digong sa ICC. So kung napalaya si De Lima at ngayon ay may pwesto na and then nag-succeed lalo dahil nga nakalabas si De Lima, no? Nakatulong para may pakulong si Tatay Digong, silang dalawa ni Trillanes. Siguro ang siste ngayon ay palayain din si Madriaga para makatestify laban kay VP Sara na yan ay campaign supporter at bagman. Tandaan nyo, bagman daw si Ramil Madriaga. So, kasinungalingan yon, kinasuhan ni VP Sara ng perjury. So, sana manalo ang ating Vice President at sana mapilayan ang titestigong. Kasi bakit nga naman? Nagpo-produce ng pilit ang mga demonyo ng testigong mukhang bayad. Just like Matobato and who's the other one? Si... Las Cañas, Arturo Las Cañas. I think yung isa sa mga yan ay baliktad rin ng kanilang testimony, no? And umamin din yata na hindi pa binayaran or something. Hindi ito pwede. I mean, VP Sara, hopefully kasuhan mo rin si Trililing.
even si De Lima. Kailangan pigain ang mga to at paaminin kung sino ang utak ng panggigipit sa'yo. Sino ang gustong magpa-impeach kay VP Sara? Si De Lima lang ba at si Trilling? Or sangkot dito si Botod? Sangkot ba dito si Ngiwi, mga kababayan? Anong benefit ang makukuha ni Ngiwi sa pagpapakulong kay VP Sara? Kapag ba si VP Sara ay humalili kay Marcos Jr. pagdating ng 2028, makakalkal ang lahat ng korupsyon ni Ngiwi or ni Bola-Bola Marcos? Or kung mautas man si Ngiwi at mukhang masama na ang pakiramdam at hindi na niya kaya, baka mamaya mangisay ang mahulog sa hagdanan, we don't know, or mabutas ang bituka lalo. At naupo si VP Sara kahit wala pang 2028, malilintikan lalo si Marcos at ang kanyang angkan? How about si Tambalos Los? Isa ba siya sa nagkukumahog para maipakulong at ma-impeach si VP Sara? Comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.